Dallas tinitrade na ang maaalinman ka na Lively at Gafford sa Lakers kapalit ni Austin Reeves. Pero bago yan, inihayag ng Los Angeles Lakers na hindi na nila ire-reoffer ang kontrata kina Markieff Morris at Alex Len sa paparating na 2025 NBA Free Agency bilang bahagi ng kanilang pagpapalakas ng roster para sa susunod na season. Dumating nga si Alex Len bilang dagdag puwang sa harang sa trade deadline, ngunit nagkaroon lamang ito ng 10 games na may average na 2.2 points at 3.1 rebounds na may 45.5% shooting mula sa field. Hindi nga napasama sa pangunahing rotation ni Coach JJ Redick itong si Alex Len dahil mas pinili ang mas mabilis at versatile na mga lineup. Sa kabila ng pagkakaroon ng 7-footer na tangkad, hindi na kayang punan ni Alex Len ang kakulangan sa mobility at opensa, kaya't hindi inaasahang makakakuha ito ng bagong kontrata. Habang para naman kay Markieff Morris, bumalik nga ito para sa Lakers bilang bahagi ng deal na nagdala kay Luka Doncic at Anthony Davis sa koponan. Sa edad na 35 years old, nakalaro lamang ito ng 8 beses na may average na 5.5 points at 1.9 rebounds per game. Bagaman mataas ang tingin sa leadership at karanasan ni Morris, hinahangad ng Lakers ang mas bata at atletikong forward na kayang mag-ambag sa dalawang panig ng court. At ito naman ang mga posibleng panatilihin ng Lakers sa 2025. Unang-una ay si Jackson Hayes, 24 years old, na may non-bird rights at posibleng makuha sa team-friendly deal. Hindi man naging malaking bahagi ng playoff rotation, nananatiling valuable backup big man naman dahil sa kanyang enerhiya at athleticism. Sunod naman ay si Dorian Finney-Smith, may hawak na player option para sa 2025-26 season. Isa siya sa top priorities ng Lakers. Kilala bilang elite 3-and-D wing, malaki ang tsansa na i-exercise ng Lakers ang kanyang kontrata kahit pa kailangan ng multi-year extension. Sunod naman ay si Jordan Goodwin na may team option. Dahil sa kanyang low salary at ipinakitang defensive upside, malamang na i-pick up ng Lakers ang option niya at bigyan ng pagkakataon sa mas malaking papel sa rotation next season. At syempre si LeBron James, may player option para sa 2025-26 season pero gaya ng nakasanayan, inaasahang i-decline niya ito para mag-resign muli sa Lakers. Isa itong strategic move para mapanatili ang flexibility ng kanyang kontrata at patuloy na kontrolin ang roster decisions ng team. Habang bibitawan na nila sina Morris at Len, nakatuon naman ngayon ang Lakers sa muling pagbuo ng squad na susuporta ka na LeBron at Doncic. Pero kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Tama lang bang bitawan sina Len at Morris? Sapat na ba sina Jackson Hayes at Finney-Smith para sa frontcourt ng Lakers? O kailangan pa rin ng mas malaking galaw sa free agency? Samantalang matapos naman ang 3 buwang puno ng kontrobersya, muling umingay ang pangalan ng Dallas Mavericks. Nagsimula ito noong February 1 nang ipagpalit ng Dallas sina Luka Doncic, Markieff Morris at Maxi Kleber sa Los Angeles Lakers kapalit nina Anthony Davis, Max Christie at isang 2029 first round pick. Nagulat nga ang buong NBA dahil inakala ng marami na si Doncic ay mananatili sa Mavericks hanggang sa kanyang pagre-retiro. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Na-injure si Kyrie Irving ng ACL tear at nagkaroon ng mga chant na "Fire Nico" sa buong Dallas. Sa huli muling nabigo ang koponan na makapasok sa playoffs, ang ikalawa sa loob ng 3 taon. Nakakadismaya nga ito lalo't galing sila sa NBA Finals noong nakaraang season pero muling nabuhayan ng pag-asa ang Dallas nang manalo sila sa NBA Draft Lottery. Nanalo nga ang Dallas sa Draft Lottery at nakuha ang number 1 overall pick. Malinaw na pipiliin nila si Cooper Flagg, isa sa mga pinakainaabangang prospect ng dekada. At habang nakafocus sila kay Flagg, isa na namang blockbuster trade ang posibleng sumunod, kasama pa rin ang Lakers. At ang posibleng trade nga ay si Austin Reeves kapalit ni Lively o Gafford. Kasalukuyan kasi na nangangailangan ang Lakers ng isang starting center habang kulang naman sa shot creation ang Mavericks lalo na habang nagpapagaling pa si Irving. Dito pumapasok ang usap-usapan na si Austin Reeves ang magiging kapalit ni Derek Lively Decan o Daniel Gafford. Mas malaki nga ang tsansa na si Daniel Gafford ang isama dahil mas matanda na siya at malapit na ring matapos ang kontrata. Na kapag natuloy ito, parehong koponan ay makikinabang, center para sa Lakers at playmaker naman para sa Mavs. Bakit nga ba bagay si Reeves sa Dallas? Ngayong season kasi, si Austin Reeves ay nag-average ng 20 points, 4.5 rebounds at 5.8 assist per game. May shooting efficiency rin siya na 46% mula sa field at 37.7% mula sa 3-point line. Bukod sa pagiging scorer, mahusay din si Reeves sa playmaking. Marunong siyang magpasa off the dribble, gumamit ng pick and roll at maghanap ng open big man. Eksakto ito sa playstyle nila Cooper Flagg at Anthony Davis. Kung makakakuha ang Mavs ng isang tulad ni Reeves, magkakaroon sila ng ika-4 na star na babagay kina Flagg, Davis at Kyrie. Isa pa, pwede siyang maging ball handler habang wala pa si Irving at kapag bumalik na ito, swak pa rin siya sa off-ball role. Na sa pagdating nga ni Cooper Flagg, naging masikip ang front court rotation ng Dallas.
Posibleng isa kina Lively 2, Gafford o PJ Washington ang matrade. Sa laki kasi ng potensyal ni Reeves, baka ito na ang hakbang na kailangan para muling maging contender ang Mavericks. Kung sakaling matuloy, ito na ang ikalawang major move ng Dallas ngayong off-season. Una si Flagg at ngayon naman si Reeves. Mukhang hindi pa tapos ang galawan ng Mavericks. Ano sa tingin nyo mga idol? Dapat bang ituloy ng Mavericks ang trade na to para makuha si Austin Reeves? O mas mainam bang panatilihin nila sina Lively 2 o Gafford? I-comment nyo sa baba ang opinion nyo. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa tropa at mag-subscribe para sa mas marami pang NBA updates.